Mag-aayon na aga po sa iyong tanan. Maayong aga po sa iyong tanan. Nali na naman po kita sa tiyempo ni Dr. Nonong. Ang tiyempo sa pagkataman sa inyong mga salod o kalusugan. Tiyempo sa pagbigay sa mga pasari-sari nga sakit. Ang tiyempo sa pag-intindi sa mga iba-iba na sakit. Ako po si Dr. Rufino Aguilar Bartolabang. Ako po si Dr. Nono. Ano itong pag-diskuturo niyan na napaka-importante po. Very common po yun na problema dito sa atong probinsya. Kadamuan po amin ang resulta sa mga aksidente. Pero ako po yun ang topic natin na alcoholism o kung sa mas matinyo, parahubog. Pero bago po kita magtuna, I would like to request our radio listeners and TV watchers to please pause for a moment to pray for the peaceful, eternal repose of the soul of our formerly OIC, DYMEC, Mrs. Soledad Gonzales Enciso, na we fondly call as Chang. So let's pause for a moment to pray for the eternal repose of the soul of Mrs. Soledad Chang Gonzales Enciso. Ang iya po bangkay, ada niyan sa St. Lawrence, hindi sa may Kagba. Ang pagalubong sa pagkatapos po paniutos sa Petsa 17, ano po na, Miyerkules. So talagang panawagan po ang mga paryente, mga kaklase, mga amigo-amiga, sana dalaw na si Chang Enciso na ada po niyan ginalamay ang iya bangkay sa St. Lawrence Funeral Parlor. I-repeat ko po, ang lubong po schedule po sa 17, Miyerkules Pina, after lunch, pagkatapos paniunto, siguro mga launan hapon. Ilulubong po sa Old Cemetery, ang Catholic Diocesan Old Cemetery. So, di na po kita, tunaan na pa ang atong pag-diskutero niyan. Pero bago po kita tuna, pirmi naton ginapasalamatan, nagamamati, masin sani nga atong programang Chipo ni Dr. Nonong tidak po sa Bagumbayan, lalo na po kan Dondon Villanueva na pagpatak po sa alas 11 ginaabrihan ang iya telebisyon kag ginapakita sa katarakin ang atong po programang Chipo ni Dr. Nonong. Kalidagdag ko man po si Judith Andaya na nagapamatit sa radyo kay mga dili daw naabot television coverage sila sa bandang lugar sa kinamaligan.
Upod ko man po ang pagbati sa mga taga-operating room nila sa Masbate Doctors Hospital na niyan pagkatawagon Masbate Medical Mission Group Hospital Service Cooperative. Anaton po mga nurses, Sinda Nerissa Mahinay Viterbo, si Johnny Losanta, ang iasawa na si Tintin Losanta, si Norian Veloso, at mga kaurupot na nursing attendant, sina Mape, Empleo, si Josephine Lim, at iba pa na nasitalimutan ko. Kaupot po nila si Twinkle Amante. So, tunata mo ang pag-diskutir sa nga tusad na dako na problema. Dili na po sa Masbate, kundi intero Pilipinas, kag intero mundo. Nano po ang alcoholism o alcohol dependence, alcohol abuse. Hindi abuse. Ano po ini na alcoholism o na addiction? Sabihin na natin, addiction sa alcohol. Hanggat maaari po, iniiwasan natin addiction. Palyot na si dependence, abuse. Aram niyo po, ang alcoholism, isa din na malugay na disorder, na mental po ini na disorder. Na kundi ang isang na tao sugapa sa alak o alcoholic drink na gusto sabihin dili niya makontrol ang pagnasa niya na makainom sin alak. So di makontrol. Permi na anak inom sin alak. Ang tawag sa rin ng mga tao, alcoholic. Kaya alam mo kung anak, may alcohol nila. Alcohol. O kasadon pa, pakahubog. Amin yan kung minsan, o kalaunan, kausas sa mga grabe na araway. Alam mo kung nano kay isa din yung kausas sa araway kung nagkahurubog. Kaya paano po ang alcohol, po yun siya, depressan. Pag sinabi po natong depression, ang una po sa nangyayari, gina-depress ang inhibitory mga papatyagon sa mga tao. Halimbawa po, kung dili ka po hubog, may inhibition po na makipag-away ka. Hindi ko ka alo o ada yung inhibition na dili ka magsiyak o makipag-away, suntukan, at sa Oregon, may pagsaksakan po, makilan. Kaya kung nawara po nadidepress ko na, grabe isom, amin dili na kapasensya. Kaya na-inhibit po, kaya ina po, na-inhibition na wara o naka-inom kasi alcohol. O pwede po hindi magkausa man po sa seryoso ng mga sakit. O pagkawara sin trabaho, kag mga aksidente na lalo na sa mga dinadrive na sarakyan o vehicular accidents. Aram mo ini po na topic, actually, bagan panayon po ini sa ton last year, naging istorya mo ni Ram Aguilar season. Kaya lang, biglang naudong po dahil nawarang kuryente. So isip ko na i-review ko ini topic na alcoholism. Ganyan po, yan na lalo na mauran. Namunahon po aksidente. Na nag-drive, lalo pag nakamotor, nagurubog. Kaya, pisimpira lang upat po na operasyon na niyo namun dahil sa aksidente sa kundili ang nag-drive hubog o nakasagasa hubog na driver. Kaya, ako po rin usad na number 1 na cause sa vehicular accident. Lalo na po na nagamotorsiklo, ay napo namin yung mga nagamotorsiklo na una, oras na ako nakikita, bihira na naka-helmet. Bawal ini
Ang problema kay kung dili ka mo nakupot, dili na mo sundan. Kasi doon, manunuma ko sa gipampadakop sa mga pulay, ala, tana, nag-helmet. Aram niyo, pati ang mag-back drive, dapat naka-helmet. Lalo-lalo na inan, nagapaangkas sa mga bata, na ang tiil, dili na, nakatamak siya na tamakan sa baba. Bawal na po ina, lalo po mga madudo. Tanda mo ako nakikita, mag-asawa, ang madudo, ada sa katubangan, ang asawa sa likod, may kargaman na anak paghihapon. Kag dapat po, igwa po si helmet, helmet. Tanan dapat naka-helmet kung nag-drive saan motorsiklo. So, kamo mga pulis, ayaw na niyo pag ituliran, ina na dili nag-helmet. No? Siguro mapanawag ng Mayor Rowena Tuaso na istoryahan din hepe sa mga pulisan nato na ginatulirate nga pag drive sa motorsiklo na walang helmet. Okay, layi po ini. Lalo pa nadagdagan po ang layingan, dili pwede magpaangkasing madudot o mga tinyutay na bata na dili nakakaya tiil mag-abot nila sa dapat tuntungan sa tiil. Okay? May multa po ina. Pero 3,000 to 5,000. Ano? Okay. Kaya natong kuan, inaisip, para malikayan na po ina mga aksidente. Ano no, eh. Kag magastos po. Magkabali-bali. Lalo na kung ulo ang tamaan, so serious. Ang utok mo, pwede bang dugo? Dahil sa pag crash ka mo, wala kang helmet, tumaman ulo mo sa matugas na bagay, tadi pati imo utok, magkakaiwasin injury. Okay. Alam mo, ang WHO Health Organization o WHO, gina-estimate na ilapit sa 140 milyones katao ang nagasapay sa alcoholic dependence. Kag 78% ang dili ginabulong. Okay, so can you imagine 78% yung mga 140 milyon dili po nagapabulong. Tuluhon ang sa mga lalaki na pwede maging alcoholic. So mas damo po sa lalaki kung ikumpara sa mga babae. Oo. Ang mga may edad na 60, pero na observa, pagka may edad ka na 65 anyos, kung may taas, kaupot ako nila. Ang mga may edad na pinakababa ang rate sa alcoholism. Pagka dito 65 years old ka na, mababa po ang rate na sa alcoholism. Kaya ako napapansin ko gani, wala na botilya. Pagkamata ko, di paloy di, masakit ang ulo ko. Hindi na kaya. Okay. Lalo ang kausa sa alcoholism. Lalo kay mga tao nagiging alcoholic. Ang siyensya medikal, dili pa gayon may tukdo kung ano at eksakto na kausa sa alcohol dependence. Lalo sa alcohol. Pero, sa mga research, ang bagay na genetic o pag-arinsyahon, psychological, kag sosyal, naka-influensya sa pagkaiwasanin. So, pwede po pag-arinsyahon, pwede na parahubog. Ang mga na-estudyara, nagapakita na ini nagalabas sa mga kapamilya. Yung ama, parahubog, usually, ang mga anak man, amo man, parahubog. Pareho man pag nagasigarilyo ang ama, amo ang mga anak, mairog. Siyempre, kung anong sa ginikanan, ginairog sa mga anak. Okay? So, kamo na mga ama, punugan para hubog kay eventually ang mga anak nimo i-rinsiya na mo problema, disorder, amo man, magiging parahubog man. Okay, usually. Ang mga alcoholic o numon o 6 times ang may iwasin mga paryente na may alcohol dependence kumpara sa mga dili alcoholic. Okay? So 6 times
ang pwede magka-alcoholic o ang mga parente may mga alcohol dependence. Okay? May kilala ako sa ito, parente ko. Arustos, nung nakainom. Away pirmi, anhana. Awa ng ama. Away. Sukisog. Pero dili pa gayon, matansya ang dahil lang kung pangirin siya o dahil sa mga kondisyon sa iya patalibot o home environment. Nakadamo ang kaupod ang mga alcoholic na ginikanan. So, ang environment, damo para hubog, ang tendency po, ang mga kataraki, at gayon mo po, bakit alcoholic, no? Ang mga dili mayo kaugalian sa bata pa, nakapadagdag pa sin pagiging alcoholic po na kaya yung mga tigyo tayo pa, ano? May dili mayo ugali, ang dako sana. Ang tendency po, alcoholic, magiging parahubugan, pag lumako na. Ang mga hitaas at ego, o mga hambugon, bumabalin sa alak para matago ang indang mga dili makita na kahandaan o ang conscious stresses. So usually na po mga kahambugon, amin yung bumabalin sa alak ay may ginatago po yung nasida ng mga diling na mapakita sa kahandalan na maraman. Amin ang isang panadailan. Okay? Nano-nano ang mga sakit na nakukuha sa mga parahubog. Okay? Una-una, ang mga sakit sa atay. Fatty liver, na po nagiging taba na. Mataba na ang atay. O alcoholic hepatitis. Nagkakaigwasin, pamamaga, ang atay, ang tawag natin alcoholic hepatitis dahil sa alcohol. O pamamaga sa atay, kag cirrhosis, o pagkupos o pag-augasan na tayo. So eventually, hindi po ang atay natin, pwede po magkupos. Kaya maging uga na. Ang tawag natin liver cirrhosis. So, sira na natin na tayo. Damo po ang function sa atay. Kung wala na kita ang atay, kung di nagkapangon, eventually mamamatay ng sa tao. Sigurado, siyerto po yan. Sakit sa pancreas, o siguro ang tawag sa ni sa Tagalog, bisan sa mas batin niya, lapay. Dili ng lapay na bird, sapat. Sakit sa pancreas na acute pancreatitis. Ibig sabihin po, pamamaga sa pancreas o lapay. O kaya, chronic pancreatitis. Kung acute po, sa nula po ng tuna. Pag chronic, madugay. So, madugay pwede maging dahilan sa nula na kayo si pancreatitis, sa madugay na pagmamaga sa pancreas. Excuse me. Ikatulog, sakit sa puso. Kag mga ugat sa dugo. Ada ang hypertension, ginatawag natin na high blood. Cardiomyopathy, sakit sa puso, myopathy, gusto sa pag sinabi ko myopathy, may sakit sa na parte amin ang cardiomyopathy, sakit po ini sa muscle sa puso, kaya kadang mo ang sa puso, muscle, practically, muscle ang puso. Kag may dysrhythmia, kag stroke, paralysis. Ang gusto ko sabihin sa ang pintog sa nimo puso, ang pump sa nimo puso, ang pag-contract, dili na sa tama na rhythm, dili na regular na. Tug, 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 tug. Dili ko na, tug, 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 tug. Wala po sin rhythm na po, dili na regular. Kag stroke, varices, pwede po kang mag-stroke. Pagkakaiba po kang varicosity sa iyo mga iba-iba na parte sa iyong ugat, sa dugo. Kung di pwede mag-igwas, grabe na pagdudugo kaya naputok ang mga ugat na
rulubo sa na komplikasyon sa mga nini ha, ng varices ha. Kaya kung umuga na po ang imo atay, ang mga ugat na pagkanto, babalik. So, nalubo. No, nalubo ina ng mga ugat na dapat pakalat sa atay. Kaya nababaran. Amin ang ginasawag nato na Mallory Weiss tears. So, pwede po ini magkadugo, pumutok. Wala. Ha? Okay? Ini nasabi nato na pihak Mallory tears. Mallory Weiss tears. Napipihak po ang ugat. So, madugo. Grabe ini. Kung magdugo, ini mga cirrhotic. Sus, masakit sa akin. Bulungong po na. Di ba? Pwede po sakit sa mga ugat sa mga nervyos o neurologic disorders. Ha? Pagkasakit sa ulo, blackout o pagkadismayo. Pwede po kamo madaling magdismayo kung parahubo ka mo. Hindi pa, peripheral neuropathy. Nagapamanhin o bagan ginatusok-tusok ang pamatsyago sa mga kamot kaktil. Ayan, ano? Inampirme ka, reklamo sa doktor na nakipirme ka bagan. Bagan na yung mga tusok, nagatusok-tusok sa akong mga kamot kaktil. Kaya kung ikaw siguro para hubog, ha? Ano pa? Pagiging malimuton. Ha? Apektado po ang memorya sa doon na para hubog. Hindi pa. Seizures, nagkumbulsyon o sa atong paginabuntog. Ang ginatawag na Wernicke's encephalopathy. Naamo po ang pag-adyutay sa utok. Ha? Para inom ka ng adyutay ang utok. Ang unwithdrawal syndrome kung diin nangungudog. Ha? Kung mag-udog ka mo pag-inom, nagkakaiwa ka mo withdrawal syndrome kung diin nangungudog. Okay? Nagapamala si Matugnaw. Kumisan, nagasinuka dahil sa pag-udog sa pag-inom sa dalak. Aminan sa masakit man pag sa parahubog, mag-withdrawal, amin nangyayari. Pero kailangan talaga, antibagani sa nito, gina-rehabilitate, gina-pasulot sa isang rehabilitation center para maunong ang pag-inom. Pero ang magkakaibang withdrawal syndrome na amin pero eventually may ginahimo man po pa na ang mga doktor sa pag-manage siya ng withdrawal syndrome. Ari pa, sakit sa panganganak, kamo na mga budos, ha? May mga epekto sa nagadakot na bata. Yan ang fetus na tawag na doon. Ada pa sa matrisan na sa budos. Mga babae, siyempre, budos. Mga babae lang, budos. Ang pwede nasa sulod sa matres, o uterus. Ang ginatawag na fetal alcohol syndrome. May syndrome po yan. Naapektuhan po ang bata o fetus na nasa sulod sa matres kung ginabudos sa diailoy. Problema sa sex, ha? Sabi nga, 86% it provokes the desire but takes away the performance. Diretso mo na po. Ano? Nasasakit, pagkaroon ereksyon ang lalaki. Pagparahubog, diretso mo na po. Ayaw pagpabatian ay sa mga bata. No? Dili na po, ginautugan o naginasakit, mautugan ang lalaki na parahubog. Na kag naudong sa pagregla ang mga babae. Problema sa sex, ha? Dili na itlog ang babae. Saan po na problema sa mga babae? Kaya siguro ang mga babae na parahubog, dili nakakaanak. Problema, infertile. Dili ikwas kaya ang babae po ang may ovary, ang babae may itlog po yun, ang ng sibilya sa babae. Dili po na ang itlog ang babae na parahubog, maluya ang itlog. Kaya isad na ini, na usad na problema sa mga mag-asawa na dili nakaanak, nakabulos. Kaya kung parahubog, kaya ikaw, kung nano nag-iisip ka kung nano di ka lang nakabulos, siguro,
hugog ka. Kaya dugan yung paghubog. Gusto-gusto niyo magkaanak. Okay? Kag, sa di po ilisan maaga na minupos, kag nakakapapunit, abortion, ha? So, imbis na magminupos ka above 40, siguro mga 35, 36, minupos ka na. So, may problema kung mag-asawa kasi medyo late na. Dili ka pwede magbulos. Posible. Dahil sa pagpapainom niyo sa alak. Ha? Kag nakapapunit po ang alcohol. Ha? Alcoholic drink. Kaya kung bulos po kano, ayaw pag-inom si alak. Kaya kasi mapunitan ka. Ha? Lalo na rin kung wala pa kang anak. Ayaw pag-inom si alak para magkanak ka. Di pa, mga sakit na kanser. So, at alcoholism po, nakapaka-kanser. Number 1 na kanser, kanser sa atay. Di pa, sa tutunlan, sa bakba, sa stomach, hindi natin surok-surok, ha? Sa ulo, kag sa liog. Pwede ka po magkanser. Sa ulo, sa liog, sa pancreas, kag sa esophagus. Agihan sa pagkaon, hali sa bakba, pakanto sa surok-surok o stomach. Iba pa. Sa sakit sa pag-iisip o psychiatric illnesses. May nakita ka. Ikon depression, o mabingawon. Pagiging mahandalon, o anxiety, pagiging anxious. Kag antisocial na personalidad. Hiling makapag-away, antisocial. Ano yung personality? Ano pa? Hindi lang mga sakit, mga injuries, ha? Na nakukuha sa mga, sinabi ko, na vehicular accidents dahil sa drunken driving. Mga pasali-sali na sabad sa lawas, mga balik sa mga tulang, kagbuho ang seryoso na tama sa iba-iba na parte sa lawas na pwedeng ikamatay sa hubog. Kag sa mga pasahero niya na ginamanihuan. Kaya kung driver ka, ayaw pag-ainom. Kung ma-drive ka, ayaw pag-ainom. Kung ma-ainom ka, ayaw pag-drive. Nano ang mga non-medical problems. Bago natin po padayon, adi-anay po ang commercial sa ating sponsor. Ang ating sponsor wala iba kundi ang Salon Maravillosa. Sila po sa 52 Quezon District, Masbate City. Experience the latest haircuts, hair color, hair straightening, hair rebonding, permanent blower, glosser, Keratin Therapy, USA. Digital form na 150 pesos na lang po. Tunga lang po niyan ang kantilan. Lugay na po ini na in the promo, ha? Kag Keraplex USA for damage hair in nilalag isa nano kay laba po sa buhok. Pwede po mag provincial sa ni na promo na 600 pesos na lang po. Dati po na 1,200 yan, 600 pesos na lang. Ano? So mga damage hair pwede, ano? Minsan gano'n kay laba. Siyempre, dahil skin beauty parlor po ini, may mga services po sa pumayhon. Ana po ang Dema Facial, Diamond Peel. Ako po, pero may regular nagpa-Diamond Peel. Kaya siguro makita ko na yun. Bagan, makinis ang atong kutis, ano? Sa tubag niyo. Okay. Ano pang Power Peel? With pre-glutathione, ha? Ano pang puti? Okay. Thermads, kag radio frequency, kag ang pinaka-uri, vampire facial. Nagagamit po si platelet-rich plasma. Hindi po nagagamit po ito sa mga
ina nagapaderma roller, ano, ng mga bako-bako, kag mga butas-butas na pumayong, kasi ito siguro tayo pakita, o kaya teenager, grabe pungod, so napila, grabe mga pila, kaya pakita. So kaya na po rin ang derma roller, ng misis ko po, may gadget na bago. Na po na, ayon na, ano, na mga pamayhon, na nalilinis, napapakinis, dahil sa inyong mga facial services. Hanggang Salon Barangay Bilyosa po, nagkatuman po sa Kiray, sa Ailid, sa Baba. Ang nagapanangkas po si Duarte sa mga kulunti jutay, na kung tumawo, ang tawag na sa ito, Duarte Kaliri. Dawa pa po sa mga skin services, facials, usually po sa pamayhon. Nagatatula sila sa pamayhon, dili po sa iba na parte na lawas. Okay? Pero ang manage po sa niya, po na akong anak na wala iba kundi sa skin po. Ang akong anak na esthetician, na lifetime member sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Incorporated. Pag sinabi po aesthetics, field po ni sa medicine sa pagpaganda. So, ang anak ko po na si Dr. Iris Bartolamo Ariola, dili na po psychiatrist kundi esthetician man. Siyempre, ang manager po sa Salon Maravillosa, anak ko po na maganda na misis, na wala na ba kundi si Banji Pramo Bartolamo. Pati yung kumang po, sigurado ko, papasit niya sa nila, ato programa, si Tela, si Ped, si Bating, si Sandra, si Salvi, si Hani, kag si Biron. Of course, pati ko po, ang akong umagan, ato niya si Saudi, si Dorian Smithy Ariola. Kag ang mga cute na amon na po, na wala naman kundi si Riander or Larito Ariola, kag pinaka-cute na baby. Na baby pa siguro, wala pa man 2 years, mga 2 years pa lang. Diba, si Lara. So, hello Lara! Hello sa iyo tanan. Kakasan ng Maravillosa po, baligya pa po si water purifier na may Kangen water po, na pwede po i-adjust ang pH sa tubig. Ano? Pwede neutral, pwede acidic, kung medyo madalas kung may UTI, pwede po acidic, kung mas mayo, ang ginano sa research, mas mayo daw, alkaline na, less, nakabulig para sa, kontra sa mga infeksyon cancer, kay antioxidant daw, okay? So, salamat po magyapon sa mga nagpapati, dito sa maupay na aga sa iyo, mga taga Samar, Cavite, sa mga taga Bicol,